kalapatid, so dito tayo sa aking look. So ito yung mga kalapangit ko, no? So tips, magbibigay tayo ng tips para sa mga hirap sa trapping. So sa mga newbie na sa mga bago, no? So tips natin sa mga bago is fast trapping. So kailangan natin yan lalo kung naglalaro tayo sa karera. So sa fast trapping is ang kailangan natin gawin is magpapakawala tayo ng walang laman ang butsi ng mga kalapati natin. So lagi ganun ang gagawin natin para pag rumonda sila, pagbaba, diretso pasok sa kulungan, tapos dito tayo magpapakain. So yun ang gagawin natin. Hindi tayo magpapakain sa labas, dun lagi tayo sa loob magpapakain para masanay ang ibon. Pagbaba, diretso pasok ng kulungan. Tapos nakaabang na dun yung reward nila, yung pagkain. Yun magiging reward nila, yung pagkain. Para magsipasok ka na agad sila kasi dun magsisimula yung pagpasok nila nung matuloy na pagpasok nila sa kulungan. So ang gagawin natin ganon. Hindi tayo magpapatuka sa labas, hindi natin sila itcha ng patuka sa labas. Kasi masasanay ang ibon sa pagtambay. So dun na rin papasok yung iwas tambay na din. So para iwas tambay na rin ng mga ibon. So ang gagawin natin sa umaga, papakawala tayo ng walang laman ng butsi nila. So, gutom. Para pag ronda nila, pagbalik, diretso pa sa kulungan, hindi natatamboy sa bubong. Kasi pagka nagpakawala tayo ng busog sa kanila, ronda nga yan. So, maganda naman ang lipad ng ronda ng busog. Problema nga lang, mahirap magpababa. No? Hindi, mahirapan tayo magpababa, hindi tayo makapagpapasok agad. So, ang gagawin naman natin sa fast trappings naman, kasi dito, magsisimula talagang fast trappings, ay gutom ang mga ibon para magpasok ka na agad sila. So doon kung may patpat kayo, tutulak sila ng patpat sa mga yambird, no? Pasimula pa lang yun, ganun, tutulak mo ng patpat. Sa akin kasi wala akong patpat, so hindi ko sila ginagamit ng patpat. So ang gamit ko lang is patoka. Ginugutom ko sila. Hindi naman sa hindi ginugutom na pagpapakwala lang ako ng gutom. Pag hindi sila pumasok, so hayaan ko na lang. Kaya natin sila pumasok hanggang mamaya. Pag pumasok ulit araw-araw, ganun, hanggang makasanayan nila yon. Hanggang sa pagronda nila, pagbaba sa bubong, so diretso pasok agad dito nakakain. So lagi nandito yung patoka. Hindi tayo nagpapakain sa bubungan, sa labas. So kasi dun magsisimula yung hindi pagpasok ng ibon. Dun mahirapan tayo para papasukin yung mga kalapati natin sa loop natin ng matulid. So kaya yun, ganun ang iniiwasan natin, no? Ang gagawin natin is pakawalan natin sila ng gutom, tapos para pagbaba nila diretso pa sa kulungan. Kailangan pagka nagparoda tayo, make sure na sa nailuyumpad yung ibon natin pagbukas pa lang ng pinto, diretso agad sibat. Kasi mahihirapan tayo kung pagbukas mo ng pinto tapos bumapo lang sa bubungan. So mahihirapan tayo magparoda ng ganun. Ang gagawin nyo na lang dun, force live, malamang for sure, para lumipad sila. Pero isang beses siguro yan, matututo agad yung mga kalapati natin ng gano'n, no? Pagbukas ng pinto. Kasi ito sinanay ko talaga ito na pagbukas ng pinto, ronda. So, yung iba, pagka hindi, binubugo ko din para magsila, para hanggang sa nakasanayan nila. Yun, tapos lumilipad na sila pagkada bukas ng pinto, lipad. Tapos pagbaba, diretso kain. Ganun ang ginagawa ko sa kanila ngayon. Kasi nung pagka busog sila, dun sila bumababa sa kabila. So, nahihirapan tayo na dito sila pababain. Kaya nangyari, sa kabila sila bumababa. Natatambay na sila. Kaya ginagawa ko ngayon is gutom para matulong sila magpasipaso dito sa loop natin, no? So, tingnan natin para malaman natin kung totoo siya. Sabi ko, hindi, no? So, pakakuha lang sila. Yan, medyo ang oras kasi mga alas 10 na. So, ito, alas 10 kasi ako nagpapakula, no? Ito, mga hindi pa kumakain. So, pakakuha lang natin. Tapos, tayo natin bumalik. Saglit lang yan. Hindi na malilipad na matagal. So, mga tamalos na din. So, tara, tingnan natin. Yun pa, oh. Hindi alam saan lalabas, oh. Mga kakalsa, oh. So yun, mga kalapatid, so nagliparan na sila, yun, wala na sila. So ang gagawin ko ngayon, maglalagay ako ng matuka nila. So yan, matuka nila, kukuhanin ko lang.
Hindi kasi mga nakaprito. So ito na yung mga patokan. Ayun na yung mga patokan nila, medyo hindi pa malinis, no. So ang gagawin ko dyan, lalagyan ko na yan ng patoka. Nalaglag pa yung isa. So konti lang para magsipasokan sila. So ito yung magiging reward nila para magpasukan sila. Kasi pagka sa labas sila, inahayaan ko na lang. Yung kung ano yung nasa loob, yun lang yung pinapakain ko. So yan, hintayin na natin sila magsipasukan. So tara tingnan natin. So yan, wala sila. Hindi ko alam kung dumapo dun sa kabila o hindi. So, hintayin na lang natin. Hintayin na lang natin kung nasan sila. Hindi ko rin makita kung saan. Magsiliparan. Hintayin na lang natin dumating. Makita din natin. So, eto na. Baba na agad. Saglit lang lumipad. Ayan o. Baba na yan. Ayan. Nakatamad lumipad eh. Babawi na lang tayo sa toss. Para... So, ayan na sila mga kalapatids, no? Yan, ganun lang. Simpleng fast trappings lang ng ginawa natin. So, walang laman yung kutsi nila, gutom. Para matuloy pumasok. Yung pagkain yan yung reward nila. Para magpasokan sila. Iwas tambay na din. Hindi na rin sila tumatagal sa bubong. Yan na, puro ganyan lang sila. Wala na. Mga nagpaparitsan na rin kasi kaya ganyan siguro. So yun mga kalapatids, no, nakakita nyo naman, napakatuloy lang lumipad, napakatuloy din pumasok sa gitna ng aliparan. So ayun, simpleng tips lang ng mga ano yan, yung matagal na tips yun ng mga veterans, no, veterans na nangangalapate, no, para matuloy sila magpasokan sa loop natin. Kaya hindi na maiwasan yung pagtambay. Sa karera may inam yun. Tsaka kung may patpat kayo, turuan nyo na rin habang young bird pa kasi mas madali. Hindi sila magiging mailap. Pagka gano'n, nagpapasok kayo ng may patpat habang young bird pa para hindi mailang sa patpat, no? Kasi pagka naglaki na yan, pag inangatan nyo ng patpat, magliliparan ulit yan. So pagdating sa race, mahirapan kayo magpa-uwi pagka gano'n nangyari. Kaya at maaari, turuan na natin ng mga young bird natin ng fast trappings para hindi na rin mahirap magpapasok sa loop lalo kung pagdating ng race, no? Lang, pag gagawin nyo yun, mga 2 days lang magagawa nyo na yun. So tiyagayin nyo lang. Pagka hindi sila pumasok, kayaan nyo lang. Pero wag kayong magpapakain sa labas. So pag di sila pumasok, tas ityahin nyo sila ng patoka sa labas, so hindi talaga papasok yan. Ang gagawin nyo, huwag kayong magpapakain sa labas pag may hindi pumasok. Kailangan kung sino yung nasa loob, yun lang ang pakakainin nyo, no? Hindi nyo pakakainin yung nasa labas kasi hindi matututo yan. So, yun yung disiplina, no? Pagka ginawa kasi natin yun ng walang disiplina, tapos naawa tayo sa ibang pinakain natin kasi ayaw pumasok, hindi pa kumakain, o natakot tayo, baka mawala. So, hindi naman sila mawawala, no? Ang mangyayari, tatambay lang talaga sila, tapos kakain sa labas. So, tendency ngayon yan, no, na hindi talaga sila papasok kasi doon sila maghanap sa labas ng pagkain. Pero ang gagawin natin, hindi natin sila bibigyan ng pagkain. Kung sino yung nasa loob, yun lang pakakainin natin. Hanggang susunod, araw-araw. Siguro 2 days lang magagawa niyo yung kung gagawin niyo, no? Ano lang, araw-araw lang natin gagawin yun. Saglit lang yun. Matututo agad yung ibon kasi matalino naman ang mga ibon. So alam nila kung saan sila kumakain, no? Kaya hindi tayo mahihirapan. Mga 2 araw lang, so tiyagaan lang talaga, no? Kailangan lang din natin ng disiplina, no? Kasi pag hindi natin ginamit yon disiplina, hindi matututo yung ibon kasi maaawa tayo kasi hindi kumakain. O matatawa tayo baka kasi mawala, no? So hindi naman sila mawala. So diyan lang yan tatambay
sa bubungan nyo o maghahanap ng patoka kung saan sa gilid ng mga sa baba o sa bubungan ng bubungan nyo. Doon lang sila iikot ka maghahanap patoka hanggang sa alam na nilang hindi sapat yung natutuka nila sa labas, papasok yun sa loob. So doon na ngayon mag-aabang yan hanggang pag pumasok sa loob. Siyempre kunyari umaga tapos tanghali na pumasok, kung nagpapakain ba naman kayo ng tanghali, pakainin nyo. Pero kung hindi kayo nagpapakain ng tanghali, so okay lang, sa hapon naman susunod. Ganun ulit, hapon, pakakulan ulit natin siya sa hapon. Tapos, pag susunod niya, papasok na yan. Pag pumasok, pakainan natin. Pero pag may hindi pumasok ulit, doon, tuturuan ulit natin. Hanggang ganun, hanggang sa makasanayan nila. Tapos nakita nyo naman kung gaano sila katulin. Katulin lumipad, katulin pumasok. Saglit na liparan, saglit din napasok. Ano? So, yung ganun lang. Kung gagawin din natin, tiyagaan lang. So, huwag tayo maghihintay agad ng matulin na resulta. Kailangan din natin talaga tiyagin sila para matuto yung mga ibon. So, yun lang, mga kalapatids, no? Kung gusto niyo naman gawin. So, madali lang. Disiplina lang naman ang kailangan, no? So, yun. Salamat, mga kalapatids. So, ingat and God bless.